Bombo Radyo. Okay po ba ang audio? Yan, maayos na maayos. Audible, sir. Okay. Okay. Ah, una po, salamat sa pag-invite. Again, yung first natin yung mga core group ng IAF CDO and with the IAF Commissioner. Ngayon naman po, the local boys of IAF Naga, the Ateneo de Naga football team consists of the 50 up and the 49 to 40. We are waiting for Father Buboy Operio as a representative of the lower age. I'm Francisco Banzuela. So happy to announce na it's been my 6th year. Natapos ko yung loop. CDO, Davao, Zamboanga, Manila, Naga, balik na naman sa CDO for the love of the game. By profession po, I'm a civil engineer. By passion, player, football player, coach. And sa ngayon po, sharing yung love of the game sa mga bata, we have the Pakul Grassroots Football Program. Yan lang po. Good morning. Alright, yan. Maraming salamat, Sir or Engineer Francisco Banzuela. Ano po? So ito, sunod nating ipakilala mga kabombo yung isa pa nating kasama, si Sir Antonio Mariscal. So magandang umaga, Sir Antonio. Abay, good morning. Welcome to our program. Bati muna kayo, Sir, sa atin pong listeners and viewers. And magpakilala po kayo, Sir Antonio. Hello, good morning. Hello, kumusta po ang audio ko dyan sa Ayan, inyo? okay, Sir. Malinaw po. Okay, thank you. Good morning sa mga listeners kang Bombo Radyo Naga. And sa mga pag-iriba, Engineer Banzuela, ako pala si Coach Nong, Antonio Noel Mariscal ang full name ko. And akong current lingo niyan, saro akong regular employee sa local government as youth development officer. And also, nag-coach man ako sa football since I got my license in 2011. And nakaiba po ako digdiyo sa grupo kang mga nagkakarawat na mga alumni kang Ateneo. So happy na kaiba ako dyan dahil saro po ni sa magayon na programa kang football, lalong-lalo na sa grassroots level. Iyo po ni ang mga panalmingan kang mga kaakian na buot man makipagsumaro sa pagkawat ng football, sa magayon na kawat ng football. Sabi nga ni Kayan sa Brazil, Yugo Bonito. Kaya yung nga niyan, very simple game and the most popular sports in the world. Good morning po. Alright, yun, mabalos, Sir Antonio. Ano po? So ito, umpisahan na natin yung ating Q&A, mga sir. Siguro pahabol na lang sila Sir Operio and si Sir Tuy, ano po, sa ating interview. Ito, para ganap na po nating maumpisahan, ito, yamang nalalapit na mga sir, mga coach, yung ating Inter-Ateneo Football Friendlies. Siguro unahin ko muna si Sir Banzuela or si Sir Francisco. Ano po? So ano po yung ating mga paghahanda o preparation, Engineer Banzuela, para nga po dito sa event na ito sa February 28, kung hindi ako nagkakamali, itong Inter-Ateneo Football Friendlies. So kumusta na yung preparation natin, Engineer Francisco? Okay. With regards sa preparation ng Ateneo de Naga football team, actually after lang nung natapos yung posting, we have a regular Sunday football, papawis. We call it papawis. So every Sunday, yung 50 up, yung 49 to 40, nagagather kami sa Pakul Sports Complex.
Meron kaming small-sided games, lalaro-laro kami. Then yung iba sa amin may mga individual na trainings like run, jog, yung iba nagbabike. Basta pag Sunday, magmi-meet kami sa Pacol Sports Complex. Not the usual, yung youthful pang mga trainings. Usually pagdating, magbobola na lang, counting, stretching, then laro-laro na talaga. Alright. Eto, maidagdag kong katanungan, Engineer Francisco, ano po, ano sir yung mga skills na i-improve pa natin? Para nga po makaagapay or kung loloobin, manalo tayo sa kompetisyon. Ano yung mga need pa nating i-improve, sir, sa mga skills po ng ating player? Opo. Actually po, very lucky po yung Ateneo Dinaga kasi we have so many coaches. We have Coach Nong, we have Coach Tuy, we have Coach Father Buboy Operio, and with also the guidance of the other players. Actually, ang sa age group naman namin, yung skill, sabi niya, nandyan na. Talagang ang kailangang i-improve ng team is yung endurance. Diyan na lang kami magkakatalo-talo ng mga players. Yung resistensya ng mga ano. But with regards sa skills, paunti-unti na lang, ball control, yung passing, yung takbo kasi talagang nagbibiroan nga kami na hinahabol pa din daw namin yung bola. Pero yung catch noon, hindi na yung speed kundi hinahabol na lang ng tingin. Kasi nga tumatanda na rin. Alrighty, yun. Eto, huling tanong ko muna dito, sir, bago ko ilipat kay Sir Antonio Mariscal. Dito, Sir Valenzuela or Sir Francisco, kung hindi ako nagkakamali, nag-champion na tayo dito sa Inter-Ateneo Football Friendlies ang Ateneo Dinaga University. Hindi ko lang alam kung kailan, sir. Pero ano yung mga gagawin pa natin, sir, para just in case, dito sa event na ito, yamang sa Cagayan de Oro yung host, mag-champion tayo dito sa event na ito or maibalik sa Ateneo Dinaga yung kampyonato, Sir Francisco. Yes po, nung 2024 po yung IAF Manila, nakuha natin yung championship. So ngayon, actually yung hosting natin talagang we are prepared na makuha ulit natin yung championship. Kaya lang, iba din yung ikaw ang nag-host, dami din yung piniprepare, hindi lang yung laro. So, daming nakapag-ano sa amin. But we prepared for it. Pero ngayon, nagtutulungan kami ngayon ng mga coaches. And we have one player na nasa Manila na siya ngayon and naging siyang UAAP player. So, nag-usap-usap kami, ano ba ang maganda sa team ngayon. It is a team effort. Hindi lang yung isang coach ang mag-guide, magbibigay ng instruction. Lahat ng coaches ng Ateneo Dinaga, binubuo namin yung what's good for the team. And hopefully, hindi lang yung 50s, pati yung 40-49, makuha din namin yung championship. Opo, iyon. So ito, sir, bago ko kayo iwan, sir, and ilipat kay Sir Mariscal, maisingit ko lang pong katanungan ulit, sir. Ilan ba tayo, sir, na magpa-participate sa Ateneo Dinaga? Okay. Sa 50 up, meron tayong 23 players. Ano na po yan? May Manila dyan, may Naga. Then, yung sa 49-40, meron tayong 16 players. Pero yung delegation natin, hindi lang mga players, meron ding mga kasama yung mga asawa nila, yung iba, kasama sa delegation. So we have guests aside sa
players. Alright, yun. Thank you very much, Sir Francisco. Ano po, so ililipat ko naman sir kay Sir Antonio, ano po yung ating tanungan. So yun, Sir Antonio, magandang umaga po muli. Eto naman sir, makumusta ko po ang inyong experience? Kumusta po ang inyong experience sir sa participate sa ganito kaprestihiyosong aktibidad po na itong ang Inter-Ateneo Football Friendlies? Ano yung ating mga siguro mga achievement, mga experience, kakaibang experience dito po sa event na ito, Sir Antonio? Again, good morning. Maganda yung experience na kumbaga dinaanan ko since nag-join ako noong naglaro kami sa Davao, sa Zamboanga, and dito sa Naga. Ang the best or pinakamagandang ano doon is yung element is yung spirit of friendship, yung fun. Napakasaya ng palarong ito. Hindi siya, kumbaga, may seryoso pero kumbaga yung fun ang nangingibabaw. Nag-i-enjoy yung friendship. Kumbaga, hindi siya kagaya nung kumbaga nakikita natin na may mga pinipersonal yung mga sitwasyon na hindi ka nais-nais. And dito ko lang na-experience na kahit hindi kami nakapag-prepare ng maayos kasi pagdating sa preparation, kagaya na itanong mo kanina kay Engineer Banzuela, it requires a lot para maging champion. Unang-una, you need to scout good players, kumbaga skillful players. And then, hindi lang yung para mag-iipon-ipon kami and then maglalaro na. We need to practice a lot together as a unit para yung chemistry ng team, ng mga players, na andun para, kumbaga, yung isang goal ay ma-achieve. Kaya lang, dito naman kasi sa anong ito, sa IAF, Inter-Ateneo Alumni Football Friendlies, it does not matter na palagi kaming champion. Ang importante doon, yung togetherness. And on my end, sabi ko nga kanina, yung importansya na naglalaro yung mga kagaya namin. Now, I am 55 years old. Pero kinakaya pa rin tumakbo, kinakaya pa rin sumipa. And yung ma-preserve yung health namin. Kasi sa experience ko kung saan ako nakarating, and I have learned also na dahil dito sa laro na ito, sa consistent or constant na playing, kumbaga mababawasan yung mga maintenance na kagaya ng nasa edad ko. Kasi we sometimes call it football medicine. Instead of taking a lot of medicine, ito na yon. And yung iba naman na mga kasama namin na taga-ibang Ateneo campuses sa iba-ibang areas ng Pilipinas, nakakatuwa sila kasi we're sharing a lot of experience not only in football but in life. Nakikita namin na andun lahat sa dahil dito sa football, nagkakaroon kami ng magandang pagkakataon para hindi lang talaga magtrabaho for life, for the family, but also to give ourselves a break and enjoy yung playing, lalong-lalo na ma-enjoy yung football. Alright, opo. Kumbaga, Sir Antonio, parang bonus na lang kung mag-champion or manalo. Ang mahalaga, yung yung pagiging magkaibigan, yung tawag nito, yung spirit ng ng pagkakaibigan nandun pa rin, and yung values na matututunan natin, Sir Antonio. Tama po. Alright. Kayo, Sir Antonio, personally, ano yung mga paghahanda nyo naman para dito sa event na ito? May mga ginagawa ba tayong mga training,
personally, ano yung ating mga endeavor diyan, mga intervention, Sir Antonio? Tama po, hindi lang talaga kailangang maghanda ang team or ang player together with the teammates, but also we need to prepare ourselves personally sa mga ganitong kaganapan, sa ganitong event. Kagaya ko, ang preparation ko is sometimes I do walking, intermittent jogging, kumbaga walk, jog, run, and then twice a week I tried myself to give a time para hindi lang para sa football, kumbaga kasi malaking bagay din ang lalong-lalo na yung ginagawa ko laro ng table tennis. Kasi yung kumbaga yung response natin sa mga gaya ng bola ng table tennis, ganyan, ng ping pong, at saka yung movement, yung agility, yung reaction natin sa mga ganyang sitwasyon, very important kasi lalong-lalo na sa football, we're not just waiting for the ball to come to us, but we need to react doon sa sitwasyon sa football. Kumbaga, magre-react tayo kung saan pupunta yung opponent natin, kung saan pupunta yung kakalaban natin, yung teammates natin, yung bola. Reaction sa football is very important. That's why ping pong helps a lot. And aside from that, yung siyempre yung diet, kasi pag masyadong medyo mabigat tayo sa sometimes hindi na tayo masyado galaw ng maayos. Yun lang po. Alright, maraming salamat, Sir Antonio. Ibalik ko ulit kay Engineer Bansuela. Ano po ang katanungan naman? Engineer Bansuela o Engineer Francisco, sa event na ito or dito nga sa Inter-Ateneo Football Friendly, hindi ba tayo, sir, nape-pressure na yung expectation sa atin ng school, ng tao mataas na magcha-champion ulit? Hindi ba tayo, sir, nape-pressure na parang paano kaya kung hindi kami mag-champion sa event na ito? Sir, hindi ba tayo nakakaramdam ng mga ganong feeling, Sir Francisco? Actually, yung pressure, nandyan na yan eh. From the start, talagang nandyan na. Ateneo pa. Lalong nag-pressure kami yung malapit na mag-host yung Naga. And very proud din nga na nakuha din namin yung sa Manila bago mag-host yung Naga. So, the past years, talagang dapat mag-champion na rin tayo kasi nag-champion na yung ibang teams. So, yun nga, sabi ni Coach Nong, hindi naman maisip lang namin na mag-champion, yun na. Talagang individually, nag-strive na mag-improve yung resistensya, yung endurance, nakikipaglaro sa mga mas bata. Actually, idagdag ko lang yung sa preparation. Hindi lang yung pala laro lang kami dito, meron din kami schedule na tune-up with other 50 up. Yung naka-schedule sana namin is yung BU, Bicol University Football Alumni din. Kaya lang, so sad last week, umulan. Hindi kami natuloy. And it's too late na din na magkaroon pa kami ng tune-up. Kasi nga, days na lang para sa IAF. IAF na yung pinaghahandaan namin. So, balik ako dun sa pressure. Actually, mas na-pressure ako yung nagos na yung Naga. Yung championship kasi nakuha na namin. But ngayon, looking with our team members, sabi ko, kayang-kaya ng team, kaya ding makuha ulit yung championship, basta magtulong-tulong lahat. Pressure, nandyan na talaga. Hindi na masyadong pinapansin para mas focus sa laro. Alright, maidagdag kong katanungan, Sir Francis. Ano, sir, yung mga challenges na nai-experience natin dito? Bukod dito sa pressure,
na pag-usapan natin. Ano pa yung mga challenge, sir, na dapat talaga nating ma-overcome or na-overcome na din natin, Sir Francisco? With regards to challenges, both yung sa training, mahirap yung attendance kasi nga may kanya-kanya din schedule. And hindi din yung regular na maganda sana yung dire-diretso. Kaya lang minsan may darating, minsan may ibang schedule. So hindi din kami natitipon na, actually natitipon kami pag IAF na, yung as a team. Nagkakaroon kami ng practice a day before nung IAF. Yun lang, talagang buo yung team. With regards naman sa ibang challenges, ang mahirap yung logistics, kasi nga as mentioned nung last week ni Barts, kami yung Naga ang pinaka expensive. Kasi nga, from Naga, pupunta ng Manila to CDO, transportation pa lang, medyo draining na. Kasi, same situation, hindi lahat ng players namin able. So, ang ginagawa nga ni Barts, tinutulungan namin yung ibang hindi kaya, through sponsorship or solicitation, para masama namin. So, yun ang mas mahirap yung sa financial aspect ng ng mga players. Kasi di naman tayo yung talagang may humahawak na isang group niyan or isang company na magagastos para sa hindi lang transportation, yung pagkain doon, tapos yung other expenses pag nandoon na sa venue. Kasi yung local transportation din doon, yung hotel accommodation, yun yung mga pinaghahandaan namin. Alright, opo, yun. Maraming salamat ulit, Engineer Valenzuela. Balik ako kay Sir Antonio naman. Sir, ito, maitanong ko din sa iyo, Sir Antonio Mariscal. Ano ba para sa iyo, sir, yung kahalagahan or kagandahan pagka nag-join sa ganitong uri po ng aktibidad? Ito nga pong Inter-Ateneo Football Friendlies, Sir Antonio. Unang-una, sa personally, yung network, kumbaga nagkakaroon ako ng mga bagong kakilala, yung friendship na build up sa iba, kumbaga, and health-wise, yun nga, napipreserve ko yung kumbaga, ng health ko, yung mga pangangailangan, and then sa team, it's very important na kasali dito o sumali dito sa Inter-Ateneo Alumni Football Friendlies kasi yung ma-showcase natin yung kumbaga yung spirit o kumbaga charism ng isang Atenista o kumbaga na pinapractice natin yung being man for others. Very important yon na kumbaga yung teamwork para sa iba, yung natin, yung sadya natin, and then yung naman sa mga kasama natin diyan sa ibang Ateneo campuses, sa ibang area, sa ibang region, nagkikita-kita kami, and then hindi lang nag-stop kasi sa laro. After nung laro, ang daming kumbaga yung mga support, kumbaga yung support group na andyan, kahit saan tayo pumunta, may kakilala, ganyan. Kaya kung hindi ako sumali o hindi tayo kasali sa dito lang tayo mako-confine sa isang area, lalong-lalo na dito lang sa Naga o dito lang sa Bicol. That's why
yan ang isa sa pinakamahalaga. Yan ang mga mahalagang bagay na kamit ko in joining dito sa IAF, Inter-Ateneo Alumni Football Friendlies. Alright, thank you very much, Sir Antonio. Ito ay kakapasok lang po ni, ito ay i-recognize natin si Sir Ferdinand o si Coach Ferdinand B. Operio. Ayan, so bigyan natin ng pagkakataon mga kabombo ito dahil malapit na rin namang matapos. Siguro, Sir or Coach Ferdinand, pakilala kayo sa amin pong program. By the way, good morning, si Bombo Kiarliado po from Bombo Radio Naga. So pakilala kayo, Sir, bati kayo sa ating mga audience, Coach Ferdinand. And siguro dahil nga ito sir malapit na yung event natin, siguro ano naman personally sir yung ating mga paghahanda para dito po sa event. Sige sir, go ahead po. Yun. Yeah, all right. Hi, good morning sa lahat ng viewers and listeners. Sorry na late ako, may practice kasi. So, pagkatapos lang. Anyways, good morning. I'm Coach Ferdinand Toy. I'm currently the head coach of the Nagi College Foundation. At the same time, I'm the LGU coach for football secondary. So I handle the training program of the LGU for secondary football team. Alright, yun. So ito sir, dahil malapit nang maubos yung yung oras ng ating Zoom. Siguro Sir Noel, para sa iyo, sino ba sir yung yung kino-consider natin na mabigat nating kalaban? Ay, by the way mga sir, pag naubos po yung yung Zoom natin, siguro mag-send na lang ako sir ng panibagong link and join po tayo ulit kasi napakaganda rin itong ating pinag-usapan. Anyway, tuloy tayo, Sir Noel. Ano yung ating mga paghahanda dito, Sir Ferdinand, rather, sa atin pong magiging event nga po na IAF o itong International Football Friendlies, Sir Ferdinand? Siguro sa preparation is siguro ano ba ginawa ko? I keep myself na lang siguro na naging kondisyon prepared sa competition para at the same time may makontribute naman ako para sa Team Naga. Team Naga. Ayaw ko na kasi mangyari years ago na naglaro ako, konti lang yung na-contribute ko. So this time siguro mas may contribute ako sa Team Naga at Naga. Alright. Yeah. Alright. Thank you very much, Coach Ferdinand. So ito, bilang panghuli na lang siguro, mga coach, ibigay ko sa inyo ang linya po. Mga sir, unahin natin kay Sir o kay Engineer Bansuela yung mensahe natin sa ating mga listeners and viewers, mga dapat na abangan sa ito nga po sa event natin. Sige, Engineer, ano yung ating panawagan o mensahe? Mana? Alright. So sige, move on tayo kay Sir Antonio. Ano po? So sir, ano po yung ating siguro mensahe na lang, panghuling mensahe sa atin pong mga listeners and viewers, mga dapat nating abangan sa event po na ito. Go ahead po, Sir Antonio. Maraming salamat, Bombo Radio Naga, lalong-lalo na po sa inyo bilang nag-host nitong simple interview na to. Unang-una, sa mga listeners, audience, mga supporters ng football, sana hindi tayo magsawa na ipanalangin, suportahan, kumbaga give us support through prayers. Yung iba naman trying to do something para mag-sponsor. Maraming salamat sa inyo, and yung hope ninyo na manalo kami, yung well-being namin para hindi kami kumbaga hindi kami ma-injured, maganda yung kalalabasan ng laro. Kaya yun, sana pagpatuloy nyo lang po na ipanalangin kami. Thank you very much po.
Siguro nabigyan ko na ng pagkakataon kanina si Coach Toy. Dito naman tayo kay Coach Ferdinand Operio muna. So Coach Ferdinand, si Bombo Kier po ito from Bombo Radio Naga. So siguro, bati muna kayo sa atin pong mga audience. Pakilala kayo. Coach Ferdinand, go ahead po. Sagabos na naghihinanyog asin sagabos na yaon digdi kay bananda sa Orulay kung Alright. So kayo sir, personally, ano po yung inyong mga ginagawa na mga paghahanda para siyempre para sa paglaro po natin dito sa event na ito, sa Inter Ateneo Football Friendlies, Coach Operio, Coach Ferdinand? sa ko po personally ang sa kong preparation digdi iyo ang inot na inot po ang physical preparation. So very important po kaya ang ang usog kang hawak dahil ang tournament po 1-day tournament lang siya. So ibig sabihin mga 5 games or more ang kakawaton mi. Kaya kung medyo maluya ang hawak, talagang inot pa lang daog na ta. Deta dyan, pwede kang isipon pa ang panahon, kung mainit, and then kung pagal na, yun po yan. Physically po. Alright, yun, very well said, Coach Ferdinand. Kumusta pala sir yung yung naging experience natin nang tayo naman ay nag-join o nag-participate sa event na ito, Coach Ferdinand? Yung experience ko po last year na nag-host kita as host Ateneo team, nakaka-proud po kasi yung mga different players from different Ateneo schools, first time po nindang magbisita digdi sa Bicol, especially sa Ateneo Naga, and then gabos po may balancing dang magayon na experience bako lang si kawat kundi itong hospitality kang mga Bicolano, as in masisiram na kakanon kang Bicol. Alright. Ito, last na sir sa dito sa part na ito sir. Ano sir yung parang natin, mai-share natin sa audience na siguro kagandahan or importance, tawag nito, pagka nag-join ka dito sa event na ito, sir, pag nag-participate dito sa event po na ito, ano ba yung mga kagandahan, Coach Ferdinand, pagka nag-participate po. dito po sa Inter Ateneo Football Friendly? Pag nag-participate po digdi sa Inter Ateneo Football Friendly, dakulaon po ang tabang kaini. Bako lang sa diri kundi sa samuya digdi sa Ateneo Dinaga, lalong-lalo na si mga kairiba ko sa football team. Ang tabang kanay bako lang itong sa hawa kundi itong magkaigwa kang mga dakol na barkada, dakol na kabisto, and then itong pwede mo sindang maranihan bako lang sa laog kang field maski sa luwas kang field nagkakaigo kaming magayon na barkadahan as in iribanan. Alright. Thank you very much, Coach Ferdinand. Lipat po ako kay Coach Tuy. Kay Coach Ferdinand Tuy. So, Coach Ferdinand Tuy, welcome back po ulit sa amin pong program. Eto, maitanong ko din po sa inyo, Coach. Para sa inyo, Coach, sino ba yung mga kinoconsider natin na team na sa Ateneo na mabigat po nating kalaban dito sa event po na ito, Coach Ferdinand Tuy? Lahat ng Ateneo na sumasali, lahat malakas. Kasi definitely nag-prepare din sila for this annual tournament. So, same as sa team ng Naga,
siguro lahat naman ng teams na sasali is malakas. So, swerte-swerte na lang kung sino talaga yung mananalo. Opo. Ay, ito nakalimutan ko palang itanong kanina, coach. Ano naman po yung ating parang memorable experience sa pag-join natin or pagsali natin sa dito nga po sa Inter-Ateneo Football Friendlies, Coach Tuy? Siguro ang memorable experience ko, number one is being with my former teammates na nakalaro ko way back decades ago. Nakapaglaro ulit kami as a team. Pangalawa, bagong kalaro, bagong kaibigan. Pangatlo is ano ba, maganda pang experiences. Yung makapunta sa iba't ibang lugar through football. Alright, yun. So, thank you very much, Coach Ferdinand Tuy. So, ito, bago tayo matapos, mga coach, mga sir, siguro, ito, ibigay ko na lang ulit sa inyo ang linya. Siguro, ano yung ating mga final message? May nakalimutan akong itanong, may gusto kayong idagdag, ibibigay ko ulit sa inyo ang linya. So, unahin ko muna dito kay Engineer Bansuela, Engineer Francisco Bansuela. Sige po, Engineer Francisco, ibigay ko po sa inyo ang linya. Kung may nakalimutan po akong itanong, may gusto po kayong idagdag, mensahe natin sa mga listeners and viewers natin regarding dito, go ahead po, Engineer Francisco. Sa opportunity ini na natipo ng mga coaches kang Ateneo Dinaga, may kanya-kanyang teams, may kanya-kanyang programs. Naugma ako na in this ining effort kang Bombo Radio na luway-luway tang ano ang about football na uga pala ning grupo na through football we are helping the community, ang mga aki, sabi nga ikato ni Barts, through scholarships we are creating bako lang puro kawat kundi ang buhay kang komunidad, kang mga aki, kang mga natatabangan. And football is growing. So happen lang na there's so much sobrang politika, medyo napapabayaan ang ibang sektor kasi uga kitang mga ibang groups, association. So, this is a good way na maaramang kang publiko na uga pala ng football. May mga gurangan na pala nagkakarawat despite kang age, continues to play, mabuhay, ipadagos ang legacy, magkaigwa ng unity sa football, bako lang sa Ateneo, pati ibang kang mga ibang football association, ibang football clubs, ibang regions, we are trying to tap ibang provinces para magkaigwa kita ng friendlies, magkakaigwa kita ng mga ibang event, aron katong local duel, BU versus Ateneo Football Alumni. We are dreaming of Naga City to join the elite group of the Philippine Football Federation. Ining mga akita na makabali na din sinda. Because deserving din ang Naga na matawan ng UNRA. So, nagpapasalamat ako through this, siguro ining boses mi mas dumakula. Salamat po sa imo, sir. And sa ibang coaches, hopefully, pagtarabangan ta. Bako lang Ateneo, ang football, ang future kang mga aki. Thank you po. Alright, mabalos po, Engineer Francisco Bansuela. So dito naman tayo kay Coach Ferdinand Operio. Ano po ang inyong siguro final message, closing remarks, mga dapat na abangan? May nakalimutan ako, sir, na itanong. Ibigay ko ulit sa inyo ang linya, sir. Sige po. Okay po. Sorry po. First of all po, gusto ko pong magpasalamat sa Bombo Radio sa tinaupo din dong pagkakataon na maitaomi ang boses kang football community digdi sa Naga, sa Kamsur, sa Bicol, especially po sa Ateneo de Naga University. And
Sibuot pong magklase sa Ateneo Dinaga. Ikuha na po kaming program ng football pong elementary, high school, and college. Kaya si mga magurang po dyan na gustong paadalon sa Ateneo Dinaga, bako lang pong academically, kundi iyaon mo po ang pakusog kang hawak sa paagi kang iba-ibang klaseng kawat, lalong-lalo na po ang football. So sa Giraray po, good luck sa Samuya, Team Ateneo Dinaga, 40s and 50s. And we hope po na manggana kami bako lang sa laog kang field, kundi maski sa luwas kang field na dakol kaming makabiristo pa ng mga taga-ibang lugar. And then makatabang kami sa Samuyang paagi, sa Samuyang Sadiri. So thank you very much po. Alright, yan, mabalos po, Coach Ferdinand Operio. What about you, Coach Ferdinand Tuy? Ano po ang inyong message sa atin pong mga audience, pag-invite sa kanila, mga dapat na abangan? Kung may nakalimutan rin ako, sir, na itanong, meron kayong gustong idagdag, sige po, bigay ko ulit sa inyo ang linya po. Yun na po, again, salamat sa Bombo Radio sa oportunidad pong iniyo na tinatawan ng oras para sa football po, matackle din po ang football. Siguro po, ang mensahe ko na lang is, padagos pong padanayon and pagsuporta sa football community po. Ang bilang sarong parte po kang LGU, lokal na gobyerno kang Naga po, through Mayor Lenny Robredo po, padagos po ang pagsuporta kang syudad through LGU trainers po na mag-develop po ng mga potential players po na pwede tang i-compete po bako lang locally, regionally, but in national level po. Hopefully po sooner po magkaigwa na din po kitang maray na football field, arog po kang mga ibang lugar na nahihiling ta po sa telebisyon. Also po, gusto ko din po ipaabot sa community, sa gabos na naghihinanyog po idiyo, na bako lang Metro Manila po ang nagtataon na ng scholarship. Igwa na din pong eskwelahan na nagtatao po ng scholarship through sports po. Lalong-lalo na po ang football. Iyon po ni ang Naga College Foundation din po na dakulaon po ang support ang tinatao po na sa mga kaakian, especially sa high school level and college level po. Nagtatao po sila ng full scholarship sa gabos na magiging atleta, magiging parte kang sarong sports, especially po ang football and futsal. So kung ang mga kaakian po nindo may potential and gusto nindong din na magrayo, magpa-Manila, and potential po sindang player, pwede man po nindong ilaog sa Naga College Foundation po. Iyo po yan, nagtatawa man po ng full scholarship po. Dahil na po mapaparayo sa tuyang mga kaakian. Rest assured man po na ang mga kaakian nito will be taken care of po. Dahil po sa mga arog may mga coaches po na nagpapahalaga po sa sports and sa values na naitatao kayo ni. So again po, salamat po sa inyo. Alright, thank you very much, Coach. So, kay Sir Antonio Noel Mariscal kanina na katatapos din mag-share ng kanyang insight. Ayan po. So again, good morning po ulit, Sir Antonio. So any message na lang po siguro at Sir Antonio kaka-join sa atin pong program. Sige po, sir. Bigay ko sa inyo ulit ang linya. Yes, again, thank you. Medyo nagkaigwa lang technical difficulties. Now, ipagirumdum ko lang po sa mga nagdadangog, lalong-lalo na sa mga nanunungdan, na ang sports is inclusive para sa gabos yan. Yaon po yan sa batas. Dahil po dapat yan dapat po yan pigsasadiri o kumbaga para lang duman sa iba, kundi para sa gabos yan. Kung ano man, dapat tawanan ning
kumbaga pagkakataon ang mga kaakian na magkawat, lalong-lalo na sa mga may kaput o may control sa mga sports na ini, sa mga associations, sa schools. Kung minsan sa schools, specialize na sana si pinakapaboritong sports kang digdi sa Pilipinas, yung ang basketball. Sana tawan naman attention ang football. Arong nga kang sinabi ko, kasuwago, football is the most popular. You can Google it. Pwede mo pong iyan yan. And saro pa po, iyo po yan ang saro sa pinakamagayon, pinakasimpleng kawat. Now, sana, since nasa batas po yan, and sabi ko nga ni, inclusive, tawan ta pong pagkakataon na i-showcase man kang iba, o kumbaga, bukasan ang pinto kang football, kumbaga kang eskwelahan, kang community, kang ano para sa football. It can be played anywhere. Pwede po yan kawaton sa beach, may inapon na beach soccer. Pwede po nga ng indoor, aron kan sinabi ni Engineer Banzuela, sinabi ni Coach Nino, sinabi ni Coach Operio na iyan po, bako lang football na nahihiling ta na aron kang apod kang iba soccer na kinakawat sa sarungan na yan. Kaya sana po ang suporta ta po sa pagkawat ng football bako lang limitado sa sarong grupo sa kadikit. Dapat ibukas man yato ang isip kang ano yan. Ining mensahe pong ini sana makaabot man sa mga nanunungdan na padagos tang suportahan ang mga proyekto manungod sa sports. Yan lang po.